taong 2002, sa dato sa Philippine Institute for Development Studies, mitaho sa ilahang 2025 report na ang padayong paggamit sa chemical fertilizers nakamahinay sa soil integrity o nakamahinay sa crop nutrient balance. Kani gisuportahan sa datos gikan sa Department of Agriculture ni atong Mayo 22, 2023. Bikot ko nga ang 52% sa mga umasa nasod ang adunay moderate hanggang low level sa soil fertility. Matod ni Chief Agriculturist Dr. Karen Bautista, kini resulta sa sobrang pagsalig sa synthetic o inorganic fertilizers. Tungod niini, mikunod ang level sa mga pangunang notasyon sama sa nitrogen, phosphorus o potassium sa yuta. Dugang pa ni Bautista, misaka na usabang silikon. Sa Maragusan, ang paggamit ng synthetic fertilizers at pesticides ang nagsisilbing pangunahing paraan upang mas mapadali ang proseso ng pagsasaka. Sa loob ng maraming dekada, ito ang naging kaagapay ng mga magsasaka upang mas mapabilis ang proseso. Ngunit sa likod ng lumpiang ani ay may tanong na bumabagabag. Paano kung ibalik ang lupain sa dati nitong kalagayan? Kaya pa ba nitong itaguyod ang buhay kung ito'y siksik, pagod at lasang kemikal? Ngunit sa bawat hakbang ng mga magsasaka, kasabay ang tanong, paano bubuhayin muli ang lupang matagal nang ginamit at inabuso? Noong March 28, 2023, naitala ang soil analysis ng Mapawa, Maragusan, Davao de Oro na mayroong low organic matter na dahilan ng mahinang kapasidad ng lupa na humawak ng tubig at nutrisyon, very low phosphorus na dahilan ng mahinang ugat at mabagal na paglaki, very low cation exchange capacity na nagdudulot ng pagkawala ng sustansya sa lupa, low copper na nagdudulot ng problema sa pagbuo ng enzymes at reproductive parts ng halaman, very low zinc na dahilan ng mahinang paglago sa tanim, low manganese na nagdudulot ng paninilaw ng dahon at pH level na strongly acidic dahilan ng mabagal na paglago ng tanim at madaling kapitan ng sakit. Kaya kinakailangan ng pagpapayaman gamit ang organikong pataba at pag-aayos ng pH upang mapabuti ang kondisyon nito para sa pagtatanim. Ang mga dahon ng kamote o Ipomea batatas ay mayaman sa mga sustansya tulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, calcium at magnesium na kapaki-pakinabang kung gagawing organikong pataba. Habang ang mga taglay nitong natural na compounds gaya ng polyphenols ay tumutulong din sa pagpigil ng mga mapaminsalang organismo. Ang pseudostem ng saging naman ay sinasama sa compost o organic fertilizer dahil sa taglay nitong sustansya gaya ng potassium, calcium at iba pang micronutrients na mahalaga sa paglago ng tanim. Pagkatapos linisin at hiwain ng pseudostem ay inihahalo ang molasses. Ang molasses ay mayaman sa natural na asukar tulad ng glucose at sucrose na nagsisilbing pagkain ng mga mikrobyo. Taglay rin ito ang mahahalagang mineral gaya ng calcium, potassium, magnesium, iron at iba pa. Dahil dito, nakatutulong ito sa pagpaparami ng mga kapakipakinabang na microorganismo at sa pagpapabilis ng proseso ng pagbubulok ng organikong materyales. Organic farming, sustainable siya tungod kay lahutay ang iyahang pagtubo sa tanom, lahutay po iyahang bunga. Enhance niya ang kaning soil fertility, soil health. Gina-promote niya ang sustainable farming kung magamit tao organic fertilizer. Kapag inilagay ang vermicast sa lupa, unti-unti itong nabubulok sa tulong ng mga microorganismo tulad ng bakterya at fungi. Sa proseso ng pagkabulok o decomposition, ang mga kompleks na bagay tulad ng dahon, dumi ng hayop at pagkain ay nagiging simpleng anyo ng sustansya gaya ng nitrogen, phosphorus at potassium. Sa huli, ang paggamit ng organic fertilizer ay isang likas at sustainableng paraan ng pagpapayabong na kapaki-pakinabang hindi lamang sa agrikultura, kundi pati na rin sa kalikasan at kabuhayan ng mga tao. Ang buhay ay isang siklo, payak, ngunit mahiwaga. Lahat ng ito, tubig, hayop, gulay, bawat nilalang magkakaugnay. Ang bawat isa ay sinulid sa tapis ng kalikasan. Lahat ay naugat sa lupa.
sa lupa ang nagbibigay buhay. At sa pag-ikot ng siklong ito, nauunawaan nating ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa lupa. Hindi tayo tagapamahala. Tayo ay tagapag-alaga. Hindi tayo may-ari. Tayo ay tagapagmana. At ang ating mga hakbang ngayon ay magiging anino ng kinabukasan.